Magandang tanghali po sa inyong lahat. As I have mentioned at the beginning of the celebration, every first Sunday of Lent, tuwing unang linggo po ng Kwaresma, the Gospel tells us about Jesus going to the desert, fasting for 40 days and 40 nights, and being tempted by Satan, being tempted by the devil, and Jesus overcoming these temptations. Katulad natin, si Jesus hindi exempted sa tukso. Katulad natin, si Jesus dumanas ng tukso. Katulad natin, si Jesus nagtiis din sa harap ng tukso. Tayo rin, walang exempted sa tukso. No one is exempted from temptation. Not even Jesus, not even the Savior, not even the Son of God, or the third person of the Trinity. Jesus went through temptation like us. And like Jesus, we must also overcome temptation. Yan po ang paanyaya sa atin kung paano nagtagumpay si Jesus sa tukso. Ang bawat Kristiyano kailangan din magtagumpay sa tukso. Tayo rin dapat marunong humindi, umayaw, tumalikod sa kasalanan, sa tukso. At sa ating pong pakikipaglaban sa tukso, isang bagay po ang gusto ko na wag nating kalilimutan. Temptation will always be attractive. I-expect na natin yan. Temptation will always look good. Temptation will always look beautiful. Lagi pong kaaya-aya ang tukso. Dahil ang tukso sinungaling. Deceit is the way of temptation. Lies and dishonesty. Pagka minsan magsasabi ng half-truth, yung kalahating totoo lang, hindi sasabihin yung buo. Kasi pag sinabi yung buo, makikita natin kung gaano kapangit ang tukso. At pag nakita kung gaano kapangit ang tukso, ala na pong pipili sa tukso. And so, temptation will always be attractive. Temptation will always be look good in order to entice us. Pero tandaan natin, laging sinungaling ang tukso, laging may tinatago, hindi ipinapakita lahat, hindi ipinapaalam lahat. Ang laging sasabihin ng tukso, sasaya ka dito, gagaan ang loob mo dito, aayos ang pakiramdam mo dito, piliin mo to. You will feel good. Here, ang hindi sinasabi ng tukso, ang lahat ng ito ay panandalian lamang. Na pagkatapos ng konting saya, na pagkatapos ng konting gaan ng loob, mapapawi ang katahimikan ng loob, mapapalitan ng pag-aalala at pangamba dahil tayo'y nagkamali, dahil tayo'y pumili ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos. What temptation does not tell us is that feeling good that does not last. Feeling good is replaced immediately by guilt. Guilt.
peace immediately disappears, and we begin to weep in guilt. Kaya sasabihin ng lagi ng tukso, okay to kahit hindi. Masarap to kahit hindi. Ayos to kahit hindi. Dahil pag nakita natin ang pangit na mukha talaga ng tukso, walang pipili sa tukso. Kaya tama pala yung kasabihan sa Tagalog, kung anong bawal, siyang masarap. Ganyan lagi ang tukso. Mukhang masarap, pero ang hindi sinasabi, sa bawat kagat ng balat ng lechon, unti-unting niyayakap ang ating puso at bumabara sa ugat. Hindi natin nakikita. Deceit is the way of temptation. Lies and dishonesty. Kaya tamang-tama pala yung responsorial psalm natin kanina. Natatandaan nyo pa? Sabi natin, your ways, O Lord, are love and truth to those who keep your covenant. Your ways, O Lord, are love and truth. Ang paraan ng Diyos ay pagmamahal at katotohanan. Pagmamahal na mag-iingat sa atin laban sa tukso. Pagmamahal na magpoproteksyon sa atin laban sa kasalanan. Pagmamahal na magiging lakas natin upang hindian ang tukso. A love that will lead us, will guide us, will protect us against sin and temptation. But this love, to be powerful, always come with the truth, katotohanan. The truth that enlightens our minds and our hearts so that we can see through the deceit of temptation. Katotohanan galing sa Diyos, bunga ng pagmamahal na magliliwanag para makita natin ang kasinungalingan ng tukso upang may dahilan tayo para hindi na mahulog at humindi sa tukso. The ways of the Lord are love and truth. Love that guides us, that gives us strength, that protects us against temptation. A truth that enlightens us so that we can see through the lies and dishonesty and deceit of temptation. Lahat po tayo dumadaan sa tukso. Pero tulad ni Jesus, ang nais ng Panginoon, mapagtagumpayan ang tukso. Dalawang bagay ang ipagdasal natin sa misang ito. Ang pag-ibig na galing sa Diyos na nagbibigay ng lakas, gabay at proteksyon laban sa tukso, at ang kanyang katotohanan upang magliwanag at makita natin ang kasinungalingan ng kasalanan at tukso. May the love and truth of the Lord help us to say no
to sin and temptation today and every day. Amen.